Sumainyo rin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan ayon sa panulat ni San Marcos sa ikapitong kabanata nagsisimula sa unang talata hanggang 8 at talata 14 hanggang 15 at talata 21 hanggang 23. Luwalhati sa iyo, Panginoong Hesukristo. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus na kumakain ng marumi ang kamay dahil hindi nahugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi mo na ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sinusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lamang naguhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari. Tama nga ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo ng kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pagkunwari lamang, sapagkat ito'y bibig sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat tinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga tradisyon ng tao. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Makinig kayo, makinig ang may pandinig. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Magsisiupo po ang lahat. Sa ngalan ng ating makapangyarihang Diyos, ang Diyos naman, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Okay. Good morning mga kapatid. Morning. Mabiyayang linggo sa ating lahat. At ngayon din po ay ika-84th death anniversary ng ating unang Obispo Maximo Gregorio Aglipay. Ay tinawag tayong Aglipay Church. Dahil yung first bishop natin ay si Bishop Gregorio Aglipay. So naway ang kanyang teaching, ang kanyang pagiging makabayan na naglilingkod sa bayan at sa Diyos ang mamumutawi sa ating puso at isipan. So sa ating gospel ay tungkol sa pagiging marumi. Okay? Maganda itong pag-usapan. Ano ba ang nakapagparumi sa tao? Yung pumapasok o yung lumalabas? At ang binanggit ni Kristo dito ay ang lumalabas na nagmumula sa ating bibig. Now, meron kasing binanggit si Kristo na binaliwala ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo ang tradisyon ng tao. At sa gospel natin, kinukumpara ni Jesus yung kumakain ng hindi naguhugas ng kamay. Bakit bawal sa kanila noon ang bawal kumain ng hindi maghugas ng kamay? Kasi noon, disyerto ang Israel at bihira lang sa kanila ang tubig. Kaya siguro, kung walang tsinelas noon nakapaa, hindi kagaya natin ngayon na malinis na tayo, di ba? Araw-araw na naliligo. So, meron silang simpleng katuruan na bawal kumain na hindi nakapaghugas ng kamay. Kasi, siyempre yung bakterya. So, siguro yun ang pinopromote ng mga Hudyo, ang mga Pariseo. Ngunit, malalim yung sagot ni Kristo. At sabi ni Jesus,
Hindi yung mga pumapasok ang nakapagparumi sa tao, kundi yung lumalabas. Masyadong malalim yung tugon ni Kristo at ang binanggit niya ay yung mga hindi magandang kaisipan na lumalabas sa ating bibig. For example, binanggit ni Kristo na binaliwala ninyo ang utos ng Diyos, gaya ng pagsamba. Ang pagsamba ay utos ng Diyos, tama? And then binanggit ni Kristo na, for example, kung isang tao ay nakatulong sa church, pwede nang hindi magsamba. Parang inaalaw yung ganon, merong consideration. Parang ganon. May mga taong nagpapadala ng pamisa. Pwede ba yon? Natutuwa ba ang Diyos na pakibasa daw doon kay Father? Then hindi siya nagsimba. Pwede ba yon? Hindi. Siyempre, ikaw yung may pakay sa Diyos, ikaw mismo ang magdala sa iyong pananalangin. So yun ang dapat unawain ng tao. Kaya si Jesus masyadong malalim yung tugon niya sa mga Pariseo. Ngayon, kung basihan natin yung karumihan ng mga Hudyo, alam ba yung mga Hudyo? Ang mga Hudyo kasi ay ang reaksyon ni Kristo dyan, ang kritik ni Kristo, nagbigay sila ng kautusan ni sila hindi marunong sumunod. Di ba? Parang nasa batas lang. Ikaw ay nag-impose ng polisiya, pero ikaw mismo ang hindi sumusunod. Minsan nagawa yan, o kadalasan, ginagawa yan ng mga Hudyo. And sabi ni Kristo dyan, mga mapagkunwari kayo. So, iyan ay mga halimbawa na minsan tayo nagmamalinis, pero nagkakasala pala tayo. Kaya wala tayong karapatang humusga kung ano ang nagawa ng iba. Baka yung mga apostol ni Kristo ay pagod. Kaya kumain na lang na hindi nagkapaghugas ng kamay, di ba? May mga ganong panahon na kailangan natin magkaroon tayo ng consideration na baka may pinagdaanan kayo nagawa niya yon. So wag nating agad-agad na husgahan yan. Kasi sa panahon na hinuhusgahan mo siya, di ba sabi ni Kristo, ang may karapatang magbato sa babaeng ito, ang hindi pa nagkakasala. So lahat naman tayo nagkakamali, parang gano'n. So yan ang magandang pagnilay-nilayan natin. Hindi naging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, sapagkat hindi naman iyan pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, then pagkatapos ay dinudumi. At sabi ni Kristo, kailanman hindi nagiging marumi ang tao sa mga kinakain niya. Yan. Malinaw po yan. At sa verse 20, ang sabi ni Kristo, ang nagpaparumi sa tao ay ang lumalabas sa bibig, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya. So ano ba yung marumi para sa Diyos? Yung nag-uudyok sa kanya na makiapid, yan, magnakaw, pumatay, mga lunya, gumawa ng kasamaan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri at pagmamayabang, at yan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. So malinaw naman sa atin yan, okay? So ang turo ng Diyos ay sundin ang kautusan. Di ba sabi ni Kristo, mahalin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong kaaway. Binanggit ni Santiago na kung ikaw ay relihiyoso and then hindi mo natulungan, hindi mo, kumbaga pinagkaitan mo siya. So anong tawag ni Santiago dyan? Anong tawag ni Santiago? Kayo'y nagsisinungaling sa inyong sarili. So malinaw yan. Kasi kung tayo nagpailalim sa Diyos, ibig sabihin, sinusunod natin ang pamantayan ng ating Panginoon. Kung sinasabi ni Kristong mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, okay? Tulungan mo, sabi ni Pablo, magtulungan kayo, magdamayan kayo bilang Kristiyano, dapat sundin natin yon. Hindi yung kanya-kanya. Kasi mga Kristiyano mula noon ay nagtutulungan at nagdadamayan. Okay? Ngayon, kung hindi mo kayang mahalin o hindi mo kayang tulungan ang ating mga kapwa o mga mahal natin sa buhay, so ang term ni Santiago dyan, nagsisinungaling kayo. Kasi ang utos ni Kristo ay pagdadamayan at pagtutulungan. So ang lahat ng mabuti ay mula sa Diyos, mula sa Ama. So hindi ito gawa-gawa lang ng tao, kundi sinusunod niya mula sa Panginoon. Ngayon, kung hindi mo nasunod, ang sabi ni Kristo dito,
tradisyon ng mga tao ang sinusunod ninyo. Minsan nga, pinapalitan natin eh. Ano ba ang mandatum ng Diyos sa Old Testament kapag ikaw ay sumamba sa Diyos? Okay, maganda itong pag-usapan. Kayo ay magdala ng 10 bahagi sa templo ng Diyos. That is biblical. Old Testament, tithes. 10%. Lahat ng income ninyo, nasaan na? Now, pagdating kay Kristo, binanggit din naman niya na kung ano ang kalooban ng inyong puso. Kung anong kakayanan. So, may mga churches na sinusunod yung tithing, Old Testament. May mga churches naman na pledge na lang kung ano ang kanyang kagustuhan o nais nang ibigay sa church o sa templo ng Panginoon. So, si Santiago nagbigay sa atin ng babala, James 1:19, na maging alisto kayo sa pakikinig sa salita ng Diyos at mag-ingat sa pagsasalita at hindi agad magagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Minsan sa kahirapan, di ba, minsan sa kahirapan hindi natin nasunod yung kautusan ng Diyos. Kasi ang paliwanag natin, hindi nga kami nakakain, ibibigay pa sa church. Di ba? Sa palagay nyo, ganun yung pamantayan natin eh. Nahirap na kami, Father, kaya wala na kaming kakayanan na magbigay pa dyan, maglaan pa dyan sa simbahan. May isang balo na natutuwa si Kristo dahil nagbigay siya ng 5 denaryo, parang 5 centavo yata yan, na yun lang ang pera niya pero ibinigay pa sa church, sa templo ng Diyos. At sabi ni Kristo, siya ang kinalulugdan ng aking Panginoon. Ang ibig sabihin, nasa panahon na tayo nagkakaloob sa Diyos o sumunod sa pamantayan ng Panginoon, wala siyang what if. Wala siyang, wala kaming pera kaya wala akong maibigay. May iba naman na hindi nagsisimba dahil walang ikabigay sa church. So, hindi naman ganun ang pamantayan ng Diyos. Nauunawaan ng Panginoon kung ano ang sitwasyon natin. Pero, naiintindihan din ng Panginoon kung anong meron ka. Alam ng Diyos yun. Okay? So, kaya sabi ni Santiago, wag nyong, kung hindi nyo nasunod ito, nagsisinungaling kayo sa sarili ninyo. So, ang pagiging mapagkumbaba sa harap ng Diyos ay isa sa mga napakagandang kaugalian na dapat nating ipakita sa Diyos. Kasi ang ibig sabihin niya, nasunod mo ang pamantayan ng ating Panginoon. Sa Deuteronomy 4:17, ito yung panawagan ni Moses sa mga Israelita. Sabi ni Moses, maging masunurin kayo upang mabuhay kayo ng matagal sa daigdig na ito at mapasa inyo ang lupain ni Yahweh. Yan. Yan ay panawagan ni Moses. Ang pagsamba sa Diyos ay utos ng Diyos, mga kapatid. At yun din ang panawagan mula nung una pang panahon hanggang ngayon na dapat sambahin mo ang iyong Panginoon. So, kung hindi natin nasunod yan, isa lang ibig sabihin yan. Busy tayo sa araw-araw nating pamumuhay. Yung iba nahihiya na magsimba dahil sa pagkakasala. So, nanaig sa kanilang puso at isipan ang pamantayan ng daigdig, hindi ang kalooban ng Diyos. Di ba instead na tayo nagkakamali, dapat lumapit sa Diyos upang patawarin. So, dapat yun ang gagawin ng tao. Hindi yung nahihiya ako, parang nahihiya ako lumapit kan, makiisa, parang gano'n. So, sa mga kanyang disobedience, isa lang naman ang ibig sabihin niyan, disobedience. Kaya sa lahat ng pagkakamali natin, disobedience ang tawag dyan. Sa lahat ng disobedience na pinapakita natin sa Diyos, ano ba ang consequences? Meron kasing consequences eh. Alam niyo ba na napakabilis pumasok sa isip ng taong masamang espiritu? Ito yung dapat maunawaan ng tao. Bakit kailangan nating sumamba sa Diyos? Una, para proteksyonan ang tao. Bakit kailangan sundin ang kautusan ng Diyos? Di ba binanggit ito ni Kristo? Para layuan kayo ng kapahamakan, layuan kayo ng kasamaan. Dapat marami kayong alam sa salita ng Diyos sa kautusan ng Panginoon. Dapat marami tayong naiintindihan sa salita ng Diyos para hindi tayo prone sa mga problem-solving situations sa daigdig na ito. Kung meron mang nakakaranas ng
problem-solving situation, maiintindihan niya. Kaya easy lang sa atin ang mabuhay sa mundong ito. Kaya nga, merong babala si Kristo na madali sa atin ang kapahamakan kung malayo sa atin ang Panginoon. Kaya kung linggo-linggo ay pinapahalagahan natin ng Diyos kasi utos ito ng Panginoon, ay di pahalagahan ka rin ng Panginoon. Although ang pagpapahalaga ng Diyos ay pangkalahatan, pero advance pa ninyo mga taong talagang close na close at nagpapahalaga sa ating Panginoon. So maganda kung nasunod natin ang utos ng Diyos kasi ang term dito ni Moses ay hindi ka matitinag kailanman. Okay? Hindi tayo manghihinaan ng loob sa daigdig na ito. Kung hindi nasunod ang aral ng Diyos, ano naman ang consequences? Parang laging may nangyayari na mahirap maunawaan ng tao sa mundo. Di ba? Parang ganun eh. Parang wala ka namang problema, then nakakaranas ka ng kalungkutan. So may mga ganon. Wala namang nangyari, pero parang nanghihina ka. So isa yan sa mga sign na hindi natin nasunod ang pamantayan ng ating Panginoon. Mahirap maintindihan ang buhay. Kaya huwag palitan ang mga inuutos ng Diyos, huwag baliwalain ang mga utos ng Panginoon kasi nakakatulong ito sa tao. Huwag i-set aside itong mga mahalagang bagay ng spiritual kasi nagpapalakas ito sa buhay ng tao. Kung gusto nyong lumakas ang pag-asa nyo sa daigdig na ito, dapat malakas ang pananampalataya natin sa Diyos o kay Kristo. So, ganun lang. May mga tradisyon ang church na minsan hindi naman talaga kailangan na para bagang pinalitan na natin yung mga mahalagang aral ng Diyos dahil lamang sa mga minanang turo o tradisyon na sinusunod natin. So mas lamang pa rin yung pagsunod sa utos ng ating Panginoon kaysa mga tradisyon na sinusunod natin. Okay, amen? Sa pangalan ng ating Diyos, Ama, Diyos, Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Sabay-sabay nating